Nabuhay sa pighati ang aking staff na si Ronel. Madaming pinagdaan ng pagsubok at madaming hirap ang hanggang sa ngayon ay pilit niyang nilalampasan. Siya ay isang responsableng kuya at isang responsableng anak. Mahal na mahal ko po ang aking mama at papa at kapatid, kaya mas pinili ko po ako'y magpaampon. Kapag ako'y nagkakapera, nabibigyan ko po sila ng pagkain. Ibig sabihin, matagal ka nang hindi natigil sa inyo? Apo, Ilang taon ka nung ikaw ikay ampunin? mga nasa 11 years old po. 11 years old, tapos ngayon ikay 26 na, di ba? Apo. So, ibig sabihin, 15 years ka nang inampon? Opo, sir. Ang unang umampon po sa akin ay dating pulis po na taga-Kanda. Sila po ang unang umampon sa akin at kumupkop. Ilang taon ka doon sa pulis? 11 years old po. Ang sumunod na nag-ampon po sa akin ay yung ngayon pong tinitigilan ko yung taga Santol po, Balay. May mga taong nagmalasakit at nagmahal kay Ronel. Mga taong tumulong din sa kanya para makapagdala ng pagkain sa kanyang pamilya. Tuwing kailan ka na uwi? Basta kumikita po ako ng konting pera, madalas po ako nagdadala lang po ako ng grocery po. Ulam at bigas po. Anong nararamdaman mo pag nakikita mo ang iyong kapatid pag ikay na uwi? Nalulungkot po. Bakit? Kasi nararanasan niya din po yung nararanasan ko dati. Paano naranasan dati? Na hindi po ako nakakapag-aral. Ayan. So, hi, Tita Edith. So, kasama ko ngayon ulit si Tita Edith. Tita Edith, saan dito yung school? Ayan po. So, ito na yung school. Yan. Kontinyado lang po. Ay, oo nga, school na siya. School na. Okay. Tapos po, alin po dito ang pinagbebenta? So, malapit lang sa school yung binibentang house and lot. So, titingnan natin kung pwedeng ito yung pilihin para sa family ni Ronel para din malapit sa school. Ano po? Ninais namin na sorpresahin si Ronel at naghanap kami ng tahanan na malilipatan ng kanyang pamilya. Kamusta ka, anak? Okay naman po, sir. Okay naman. Apo. Anong nararamdaman mo ngayon? Masaya po. Sir, ako lang po ay may papakiusap po sana sa inyo. Ano yon? Gawa po ng ang layo po nung yung bahay po na sa Kalatagan. Ay, anong ibig mong sabihin, anak ko? Makikiusap po sana kung pwede humanap na lang po tayo dito sa mas malapit. Bakit? Ibig ko sabihin, teka lang. Okay, wait lang, anak ko, ha? Ano ang naiisip mo at gusto mo ay... Kasi ang iisip ko, anak, kaya doon ako naghanap dahil nandun ang family mo. Apo. So, ano ba ang gusto mo ngayon? Kaya gusto ko po sana nung mas malapit po para mas malapit po din dito sa trabaho ko po para doon na po ako uuwi. Alam mo, naisip ko na yan nung una. Ang naisip ko lamang, kaya doon kami naghanap. Dahil sabi ko, baka hindi umalis ang iyong papa doon, ang iyong mama. Makukumbinsi ko din naman po siguro ngayon dahil ako naman po magiging kasama po pag halimbawang mas malapit po dito. So ibig sabihin, ang gusto mo na ay makasama mo sila lagi. Apo. So ibig sabihin, magpapaalam ka doon sa iyong tinitirhan ngayon o alam na nila? Ano po, nasabi ko na naman po. Sabi ko once na po na halimbawa pong makahanap tayo ng mas malapit-lapit po dito o balayan o ano po. Na uuwi naman po ako paminsan-minsan pero mas malimit po yung sa mga mama dahil gusto ko nga rin po na makasama ang mga mama din. Sa sobrang tagal po namin hindi nagkakasama. So ibig sabihin, kung mas papipiliin ka, mas gusto mo, mas malapit na. Aba, para mas malapit din po pag uuwian ko po sa... Oo nga, dahil lang hindi ka makakapag-araw-araw. Aba. Ay kung ipapangalan nga sa iyo ang property, ay Aba. di mahirapan ka ng pag-uwi. Naunawaan Aba. ko, ay siya, sige, pag-uusapan ng kapitbalay heads, okay? Aba. Sige anak Sige ko, po. sige, okay. Thank you po. Okay. Noong masabi ni Ronel ang kanyang naisin, agad ay humanap kami ng tahanan na ipinagbibili at posibleng mauwian ni Ronel pagkakalabas ng trabaho.
lugar kung saan magkakasama-sama ang kanyang pamilya. Hi! So ngayon po ay pupuntahan po namin ni Ronel ang bahay na aming pong nakita at eto po, para siya po mismo ang magdidesisyon kung okay po sa kanya, yun pong amin pong nakitang tahanan. Dahil syempre po, ikinoconsider po namin ang kanya pong saloobin at kung ano po ang laman ng kanyang isip. Patungkol po sa pagbili po ng property na inyo pong handog sa kanya. O anak, so yung areang yun ay school. Ha? Tapos, eto, papasok lang ng konti. Pagpasok dito ay subdivision. So, sa subdivision tayo pupunta. At, Taga rito din po yung, yung alin? pamangkin po nung nagampun po sa akin. Okay. So, mas okay saan dito? So pamilyar ka sa lugar na ito. Okay. So, anak, hopefully ito na. Di ba? Ikaw ang humusga ha. Hindi kami. Kung sa tingin mo ay okay, then go. Okay, anak? At saka anak ko, ang may-ari ng property na to ay attorney at engineer. So sa madaling salita, attorney na sanay. Okay? Nasanay ng sa bentahan ng lote. Attorney, kasama ko po ngayon si Ronel. Opo, patitingnan ko po yung pong property. Apa. Attorney, okay lang po ba na makapag-take po ako ng video? Oo naman, walang problema, apa. Opo, salamat. Wala ang kanak diyan. Opo, dahil po hindi naman po Opo, pero ma'am, napakaayos naman po. Ay di ang bata din po ang aking tatanungin kung magugustuhan po niya. Ano pa? Tapos po, pag magugustuhan po niya, ay di tayo po ay mag-uusap. Ano pa? Okay. Thank you, attorney. Salamat po. I love you, attorney. Thank you po. Salamat po. Thank you Thank you po. Bye-bye. Anak, anong nararamdaman mo? Kinakabahan ka. Pero kamusta? Hindi naman okay sa layo, di ba? Oo, ano? Ayan. Tapos tinawag ito, anak. May bakod na Ito siya. na. Ito yung bakod. May bakod na siya. Yan. Oh, may bakod siya. Di ba? Sige. Nasa subdivision. Yan. Anak. Eto. Aba? Anong nararamdaman mo? Nakiramdaman mo, Coach. Nakabahan mo. Kinakabahan ka? Hintay lang natin mabuksan. Dito ka muna, sa bakod ka muna, tumingin. Dito ka, anak. Sa labas muna tayo. Palabas muna. Okay. So, madaming puno. Ayan. Subdivision. Ano, anak? Pakiramdaman mo. Di ba, may bakod pa. Ana? At hindi basta bakod. Ang taas ang iyong bakod. Di ba? Ilang minuto tayo tumakbo? Sir, siguro mga... Wala pang 10 minutes, ano? Wala pang 10 minutes. Ano? At saka pakiramdaman mo kung okay. Ano nararamdaman mo? Kinakabahan po, sir. Bakit? Bakit ka ba ang nararamdaman mo? Bahay na ba ito na, sir? Bahay na ba to? Hindi na po kubo. Hindi na ko ba? Sige. Anak, iintayin lang natin si engineer. Si engineer may hawak ng susi, okay? Ayan. Ang kagandahan nito po is unay Diyos. Any moment, unay Diyos, magkakaintindihan tayo. Pwede mo nang i-transfer. Hindi ka na mangangamba. Oo. Hindi ka na mangangamba Yari na siya. na wala na tayong gagawin papanday. Oo. Sa ano ay instant na paglipat. Instant na paglipat. Ang gagawin lang natin dito, lilinisin, pagkalinis, siyempre aartihan ng konti ng sir, para kahit pa paano ay, kasi maganda na naman, maganda ang loob. Pero ikaw pa rin na magdidesisyon. Okay, hindi ang At sir. ilang mga gamit ay kasama na. Kasama na ang ilang Ang gamit. hindi lang yata ay refrigerator. At Hindi, saka kasama yung ref. Kasama ang ref. Uy! Parang TV. Kasama na din ang hindi lang kasama ay TV at electric fan. Okay. So kung ang TV at electric fan, TV bilhin natin ng TV. Sige anak. Silipin mo.
Silipin mo. Silipin mo. Ano? Ayan. Huwag kang mahiya. Pakiramdaman mo. Oh. Anak ko. Oh, meron niyang CR. Oh, may sink. Oh, may kwarto. Di ba? Oh, kasama na ang cabinet dyan. Oh, anak, oh. Tapos ito, oh, may living room. Anak, Table na. may table na. Mayroon pang ref. May kaniman. Oh, anak, may sofa na. Ano? Bakit? Ano, anak? Ano natakbo sa isip mo? Hindi mo may paliwanag. Ano? Ito na magiging bahay niya pag umokay ka dito. Ay, kasi sinasabi ko sa iyo. Pasok sa kwarto mo. Pasok sa kwarto. Yan. Oh, Yung magiging kwarto. Tapos yung likod yung sinasabi ko sa iyo kanina. may likod pa yun. Di ba? O ito, kasama na ito. O ano? Ano yung iniisip mo? Guys, ito, Ano? kasama din to. Ito sinasabi ko sa iyo. Kasama ng rep. May kuryente na. Ayan. Ano anak? Lilipat na lang tayo. Ano? Pero syempre, ikaw magdi-decide. Ikaw pa rin mag-decide. Aba? Aba talaga nito? Pansin namin na natutulala si Ronel. Hindi siya makapaniwala sa kung ano ang nangyayari sa kanyang buhay ngayon. Alam mo ang advantage, anak? May mga tao, Malapit sa bahay. malapit sa school, di ba? Malapit sa iyong pinagtatrabahuhan, mauuwian mo araw-araw ang iyong pamilya. Sa tayo pwede magtanim-tanim. Oh, Di yan. at nasa subdivision kayo ha? Oh, anak. Corner lot. Mas pwede ka pong mag-extension doon ng isang kwarto para Yes, para sa kanya. Gusto ko ng personal na kwarto. Pwede ka mag-extension. Oo nga naman. Kasi pwede yung space eh. Si engineer anak. Ray po kayo, ano po? Ayan. Ay, opo. Okay lang ba sir na nahagip po kayo? Ayan, napakabait na engineer. Ano anak, naramdaman mo na. Actually, may pinuntahan na rin kaming mga iba. Mula nung masabi mo sa akin na mas okay, na mas malapit sa iyong pinagtatrabahuhan. Naghanap na talaga agad ako ng house and lot. House and lot talaga ang target namin para hindi na mahirapan. Okay? O yan. Okay. Anak, pag-uusapan na lang natin ito. Ha? Pero anong kalooban mo? Yung tunay. Hindi ko po paliwanag sa akin. Hindi mo paliwanag ang kalooban mo? Abo. Pero maganda. Abo, maganda naman. Tsaka, mababait na po ang tao. O mabait ang tao. O, di ka? Kita mo yung warm welcome? Abo. Di ba? At saka kilala ka na nila. Kahit babagong dating ka. Ano pang natakbo sa isip mo? Dahil po, pag napalayo po din ako, mawawalan din po ako ng service. So, ibig sabihin, ang motor na ginagamit mo ay Pahiram lang. pahiram lamang sa tinitirhan mo. Abo. Okay. Bahala na. Madali na yun. Ha? Sige, sir. Okay. Ari naman ay pating bato isla. Ano? May motor ang sir. Pahihiramin mo ng motor? Yung aking unang motor. Oh, pahihiramin ka ng sir ng unang motor. Ano? Dalawang motor na sir, Kevin. Yung aking Ano, anak? ATV at saka yung aking... Yun lang ang iniisip mo? Ano pang iniisip mo? Kaso nga lang din po siyempre po, kaya rin po tatanungin ko kung mas okay po sa inyo. Dahil hindi rin po agad ako makapag-decision. Hindi, ikaw ang tinatanong ko.
Bakit iniisip mo doon? Naawa po ako sir dun sa ano. Hindi ko rin po araw-araw rin. Nahihiya ka dun sa iyong Tinigilan po. tinigilan. Yun talaga ang major. Apo. Puntahan natin. Ngayon na. Ngayon, kakausapin ko. Sige, sir. Ta, sige. Eh, nung sinabi ko nga po na, tsaka nung napapanood po niya, na magkakabahay ka na pala. Nalulungkot. Apo. Ibig sabihin, mabuti ka talagang tao at kamahal-mahal. Kaya Anak, po, oo, pero anak, katulad ng sinasabi ko sa iyo, Bali po sir, ganito po. Ayun daw po ay ipinaprocess na po sa pangalan ni engineer at saka ni attorney yung title. okay po. So, ang tanong ko po kay attorney, kung yun po ba ay naipasok na sa BIR ng developer. Opo, Pero if ever po na hindi pa naipasok, baka pwedeng ipadiretso na natin kay Sir Ronel. opo. Pero kung naipasok na po sa Pangalan BIR, nila, opo. ay diintay po natin yung labas ng title nila. Opo. Tapos ay bago natin i-process sa pangalan ng Oo. Ronel. At saka ang maganda niyan ay Developer. attorney ang ating May may-ari. seller. Tapos ang nag-aayos po ng title nila is developer na. Okay. So safe po. Hindi po wala po tayong iisipin na baka hindi okay, baka may scam. Okay. So safe po tayo kasi attorney, engineer, tapos developer na po yung nag-aayos. ng Okay, title. oo, maganda. Yes Ano po? po. Okay, sige. Ma, ito na lamang ang Sir Engineer, ang amin na lamang po gagawin ngayon ay pupuntahan lang po namin yung nag-ampun sa kanya. Dahil ang iniisip lamang po niya, ang nagkatalo lang sa isip niya, ay kung anong magiging kalooban nung nag-ampun sa kanya na mapapalayo siya. Yan lang po. Yun lang po. Pupuntahan po namin ngayon ang yung pong nag-ampon sa kanya. Dahil kung ano po yung pinagtitingnan niya na yun lang ang nagtatalo sa loob niya na mapapalayo siya doon sa kanyang nag-ampon sa kanya. Pero kung ang pamilya niya mga kasama niya dito, araw-araw siyang makakauwi sa pamilya niya. Nagets mo anak ko? Okay, kakausapin natin? Okay, sige. Dala ng pagtanaw ng utang na loob ni Ronel, pagtingin at pagmamahal sa taong nag-aruga at nagkalinga sa kanya sa loob ng kulang-kulang 6 na taon, ay hindi agad siya nakapagdesisyon. Kaya naman, abangan ang susunod na kabanata sa buhay ni Ronel. Ang aming pagtatagpo ng kanyang Papa Ronald, ang taong nagmalasakit, kumupkop at nagpaaral kay Ronel ng senior high school at 2 years sa kolehiyo. Ang taong nagturing kay Ronel na animoy tunay niyang anak.